ang pamagat po ng mensahe na ito is, saan ka ngayon? Where are you now? Saan ka ngayon? What do I mean by that? Anong ibig sabihin nun? When you read the book of Genesis chapter 3, Diyan po sa Genesis chapter 3, from beginning to the end, sa whole chapter po, you'll be able to understand this short story I want to narrate. maintindihan niyo po ang short story na ito. Most especially in verse 6 of the chapter. Especially po sa Genesis 3 verse 6. God created Adam and Eve, our great-grandmother, great-grandfather. Ang Panginoon po ay lumikha kay Adam and Eve. Sila po yung mga great-great-grandmother and great-great-grandfather natin. And put them in the garden, the beautiful garden of Eden. At nilagay sila ng Diyos doon sa Garden of Eden. Unfortunately, Satan entered and deceived them. Pero si Satanas po ay pumunta po sa Garden of Eden at nilinglang sila. And from there, simula noon, before they have a close relationship with God, nung hindi pa sila nililinglang ni Satanas, meron silang very close relationship sa Panginoon. But from that time when God came in, pero nung pumasok po si Satanas doon, God is the one started to look for them. Ang Diyos na mismo ang naghanap sa kanila. Asking them, where are you? Tumawag sa kanila, saan na kayo? Where are you? Saan na kayo? Where are you? Saan na kayo? Finally, the response. Tapos noon, sumagot sila. They said, we hear your voice but we are afraid. Sabi nila, narinig namin yung tinig mo, O Diyos, pero nahiya po kami. I know that many of you have read that message before. Alam ko na siguro narinig nyo ang mensahe na yon. Amen. 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 Come, Maris. Come. Amen. Amen. I know that many of you have heard that message meron before. sa inyo nakarinig sa mensahe na iyon? Or probably you have, read it yourself. O baka kayo mismo ang nakabasa doon sa Genesis? Now, what I want to bring out here is, where are you now? Anong ibig sabihin ng saan na kayo ngayon? You're welcome, Sir Leo. God bless you. And the same way, the voice of God is looking for some people. Amen. Pareho po sa Jesus po, ang Diyos ay naghahanap po ng mga tao. Some people started their life with a good relationship with God. Sa simula pa lang, meron silang magandang relationship sa Ginoo, sa Diyos. But along the way, they were being carried away by the wind of this world, wind of their friend, wind of the lust of this world, worldly things, and many, many things. Pero, nung sila po ay nagpatuloy sa kanilang paglakbay, nadala po sila ng mga barkada nila na wala sa Diyos, sa mga bagay na nandito, nakafocus na lang sila sa mga bagay na nandito sa sanlibutan at nawawala sila sa presensya ng Diyos. Or maybe because of the trials and challenges. Baka ba dahil sa mga problema mo, lumayo ka sa Diyos? Brethren, I have a good news for you. Mga kapatid, meron po akong magandang balita sa inyo. God still loves you. Kayo po ay minahal pa rin ng Diyos. He is calling you. Ang Diyos po ay tumatawag sa iyo. My daughter, where are you? Ang sabi ni Lord, anak ko na babae, saan ka na? My son, where are you? Anak ko na lalaki, saan ka na? Jesus shed the blood to die for you. Kasi ang Diyos po, sinusugal niya ang kanyang buhay, maraming dugo ang nawala sa kanya dahil po sa iyo. And why is he calling you, where are you? At bakit naman si Jesus ay tatawag sa iyo kung saan ka na? Because he's so much aware that everything of this world is about to finish. Kasi alam niya na malapit na po matatapos ang sanlibutan na ito. The people who are planning of what to do in the next 30 years, 50 years, they don't understand the schedule of heaven. Yung mga tao po na meron silang mga plano after 30 years, 50 years,
hindi nila alam kung ano na ang nangyayari sa mundong ito. Do you know what will happen tomorrow? Alam mo ba kung ano ang mangyayari bukas? Do you know what will happen in the next few hours? Alam mo ba kung ano ang mangyayari after few hours? The trumpet can sound anytime. Baka ang last trompeta ng Diyos ay tutunog na. And only those who abide in Jesus will be able to enter the kingdom of God. Ang lahat po, ang lahat na nandyan pa rin, nagpatuloy pa rin sa kanilang magandang relationship with God, yan lang po ang makapasok sa kaharian ng Diyos. According to the book of John chapter 15, Dyan po sa Juan 16, 15, when you read verse 4 to 5, kung babasahin niyo po ang 4 to 5, Jesus said, abide in me ang sabi ni Lord, abide in me, and let me be in you. at pahintulutan mo na ako ay mananahan sa iyo. That has a very great meaning. Yan po ay meron pong napaka-great na kahulugan. Only those who abide in God Yung po yung nagpaiwan sa Diyos, Will be nanatili sa will be Diyos. able to conquer the devil. Amen. Yan lang po ang conquer sa kaaway. Don't let your problem take you to Satan. Huwag niyo pong pahintulutan na dahil po sa mga problema napunta kayo kay Satanas. Don't bow for Satan because you want to enjoy this world. Huwag kayong susunod kay Satanas dahil gusto mong ma-enjoy ang nasa sanlibutan na ito. The Bible said the world is passing away. Ang sabi po ng Diyos, ang sanlibutan na ito ay mawawala. Only those who do the will of God Pero yung gumagawa sa gusto ng Diyos, will abide forever. yan lang po ang manatili at makapasok sa kaharian ng In Diyos. heaven, Doon sa langit, where there is no sorrow, wala nang kalungkutan doon. where there is no pain, Wala na pong sakit doon sa langit. where there is no sickness. Doon wala nang sakit, wala ka nang karamdaman doon. You may be staying only in one room now. Baka ngayon po, yung bahay mo, meron lang isang kwarto. Maybe you don't even know how you will pay your house rent O now. baka hindi mo alam kung paano mababayaran yung renta. God said, Sabi ng Diyos, I have prepared a mansion for you in heaven. sabi ng Diyos, ako ay naghanda ng mansion sa iyo sa langit. If you can abide with Jesus, Kung ikaw ay mananatili sa Diyos, very soon malapit na po. you will never see sickness again. Hindi ka na makaramdam pa ng mga sakit. He's calling you Siya po ay tumatawag sa iyo that abide in me. na kailangan mong manatili sa akin. If ever you have gone far, O kung sakali napakalayo mo na sa Diyos, you've decided, no, I don't want anything of God again. at naka-decide ka, nagdesisyon ka na ayaw ko na, basta tungkol sa Diyos, ayaw ko na nun. God loves you. Minahal ka pa rin ng Diyos. Make a change. Magbago po kayo. Abide in Him. Amen. Manatili ka, bumalik ka sa Diyos. Say bye-bye to sin. At magbaybay ka na sa mga kasalanan. Tell those bakada you have Jesus. Sabihin niyo po sa iyong mga barkada, sabihin niyo po na bye-bye na sa kanila at manatili ako sa Diyos. Make sure you choose God. Kailangan po piliin niyo ang Diyos sa iyong buhay. Then He will save you At kayo po ay kanyang iligtas. and He will make you enjoy life everlasting. At kayo po ay mag-i-enjoy sa buhay na walang hanggan. If ever you are in Him already, Kung sakali nandyan ka na sa Diyos, na natili ka kay Diyos ngayon, congratulations. congratulations. This is where I want to round up this message. Amen. If you are in Him already, Kung ikaw ay nandyan na sa Diyos ngayon, always watchful. kailangan nyo po magiging watchful. Don't let anything take you away from Jesus. Huwag nyo pong pahintulutan na may mga bagay na makalayo sa inyo sa Diyos. There is nothing good in Satan. Dahil kay Satanas, wala pong good. God bless you, Mary, my beloved daughter. Nothing good in Satan. Walang mabuting bagay na mangyayari sa iyo na kasama si Satanas. If Satan give you a cap, Kung bibigyan ka ni Satanas ng sombrero, when he come back, he will ask for the head. pagbabalik sa Satanas, ang hingin niya sa iyo ay yung ulo, yung buhay mo.
Try to understand what I'm saying. Kailangan nyo pong maintindihan ang sinabi ko. No healing in Satan. Kay Satanas po, wala pong kagalingan. Is your enemy. Kasi si Satanas, yung diablo, yung kaaway mo. It can use money to deceive. Pwede kanyang linlangin dahil sa pera. It can use position, things to attract you. Amen. Pwede niyang gamitin yung mga posisyon, yung mga bagay. Please remember. Kailangan niyo pong alalahanin. God sent me to you. Ako po ay pinadala ng Diyos sa iyo. And He's calling you. At siya ay tumawag sa iyo. And where are you? At ang tanong niya is, saan ka na? Do you still abide in God? Nanatili ka pa ba sa presensya ng Diyos? Are you making a choice to live a life that fear God? Or gumagawa ka ba ng decision na sumunod sa Diyos at magkaroon ng takot sa Diyos? Or you are a Christian and you are still committing secret sin and people don't see you, but the eyes of God see you. Amen. Baka ikaw na ay tinatawag na Kristiyano pero nagpatuloy ka pa rin sa kasalanan. No, ginagawa mo yun sa sikreto. Alam nyo ba, hindi ka makatatago sa Diyos. God loves all of us. Tayo po ay minahal ng Diyos. He said, abide in God. Kaya sabi ni Lord, manatili kayo sa Diyos. And it shall be well with you. Amen. At ang lahat ay magiging okay sa iyo. I want to pray for you. Gusto kong mag-pray sa inyo ngayon. Maybe as you are hearing this message, Baka nung kayo po ay nakarinig sa mensahe na ito, you say, oh, how I wish I can back to Jesus. How I wish I can give my life to Him. But I think it's late. I want to tell you, it's not Amen. late. Baka sa isip mo, ay, gusto ko sanang bumalik kay Jesus. Pwede pa kaya? Baka late na. Baka hindi na pwede. Hindi pa po late. Pwede pa po. This is your day. Ito po ang iyong oras. Just invite Jesus. Kailangan nyo lang po na invite si Jesus. Pray this prayer with me. Sa pamagitan ng pag-pray sa panalangin na ito. Say with me. Ngayon po mag-pray kayo. Sabihin nyo po ito. Lord Jesus. Sabihin nyo po, Lord Jesus. Thank you. Thank you. Because You you love me. You died. You died to save me. Jesus. I believe in your word. In your word. I believe in you. I believe in you. And now I surrender my life to you. Come into my life. Forgive me all my sins. Help me, Jesus. To abide in you. From today. You are my Lord. And my Savior. Amen. Father in heaven, I bless your name for the life of these precious people online. Jesus. Amen. Thank you, Holy Spirit, for your salvation hand reaching out to them. Touch this your people. Wipe away the sin of everyone. Father, destroy every work of Satan. Every work of the devil against their life, I declare them destroyed. And I declare these precious brethren to be saved by your mighty hand. That no one of us will go to hellfire. Make us worthy of the kingdom of God. Yes, Lord. Thank you, faithful God. Thank you, Jesus. In Jesus' name. Amen and amen. Woo! Glory be to God. Amen. Congratulations. I can feel the mighty hands of God for salvation has transformed you. Yes, Lord. Your sin has been wiped away totally. It has been removed. It has been removed. Don't go back into it. Huwag ka nang babalik pa sa dating buhay. Don't feel condemned anymore. Huwag nyo na pong i-feel na kayo ay makasalanan. Jesus has washed you clean. Kasi kayo po ay hinugasan na ni Jesus. Continue to move in a new life with Him. Amen. No, patuloy kayo sa relationship ni Lord na bagong buhay. God bless you. God bless you po. Alright, let me quickly pray for the remaining people.